Isa sa madalas pag-usapan ng mga tambay o di naman kaya ay mga chismosa ay ang bakanteng lote malapit sa tindahan ni Aling Mary, kung saan tumatambay ang mga nanay at kalalakihan. Marami raw kasing nagpapakitang mga nilalang na nakakatakot. Ilan lang dyan ay ang kwento ni Aling Ana na nakatira raw ang isang white lady. Si Mang Agustin naman ay nakakita ng paring walang ulo at marami pa. Noong una ay hindi ko pa pinapansin ang ganyang kwento dahil para sa akin ay gawa-gawa lang yan ng mga walang magawa at para lang may mapag-usapan. Pero dahil ako ay isa sa kanila ay naging totoo na rin at naging bukas ito para sa akin. Isa nga ito sa pangyayaring hindi ko may paliwanag dahil wala nang ibang madaling daanan at tanging ito na lamang malapit sa nasabing nagmumultong bakanteng lote. Wala akong nagawa kundi dumaan dito o masabi nating shortcut papunta sa amin. Naglalakad ako nang may matanaw akong isang ginang na nakatayo. Naka all black siya, simula sa suot niyang belo hanggang sa sapatos. Nang nasa tapat na ako ay bigla niya akong nilapitan. "Ining, baka pwede mo naman akong samahan. Diyan lang sa may sementeryo malapit sa may bakanteng lote." Natatakot ako kasi dahil mag-isa lang ako at naghihintay niya ako ng dadaan para may masabayan ako. Sambit ni ate sa akin. "Bakit po ba kayo pupunta dyan sa sementeryo ng 10 oras ng gabi? Hindi po pa pwedeng ipagpabukas nyo na lang po ang pagdalaw?" Tanong ko sa matandang babae. "Hindi, ining eh. Diyan ako nakatira." Nagtataka naman ako. Malapit lang ang bahay namin dito at bawat nakatira sa area namin ay kilala ko at alam ko ang mga muka, pero siya ay ngayon ko lamang nakita. Ganun pa man ay sinamahan ko pa rin siya. Nang nasa sementeryo na kami ay nag-uusap kami ng mga bagay-bagay. Napalingon ako sa may bandang damuhan dahil parang may gumagalaw. Pero wala naman pala. Imahinasyon ko lang siguro. Nang nasa harap na kami ng bakanteng lote ay bigla siyang nakaisip na magpaalam na sa akin. "Ineng, salamat ha. Okay na ako rito eh. Teka, ano nga palang pangalan mo? Para naman may kakilala na ako rito at minsan naman ay magpapasama ako kapag gusto kong mamasyal." Ako po si Joy." "Kayo po?" Masayang tanong ko. "Ako naman si Cecilia Suarez." "Sige na, paalam." Sambit ng matanda habang lumalakad ng papalayo sa akin. Pabalik na ako sa pinanggalingan ko kanina nang bigla akong matisod at madapa. Aray! Bad trip naman oh. Ano ba itong napakan ko? Nakakapangilabot ang sumunod na nangyari. Dahan-dahan kong inalis ang isang tipak ng semento. Pero hindi ito ordinaryo. Isa itong lapida. Nang aking tingnan ay nakalagay ang pangalang Cecilia Suarez, 1943 to 2015. In loving memory. Halos manlaki ang mga mata ko kasabay ang pagtaasa ng mga balahibo ko. May nakita akong paa sa harap ko kaya tumaas ang ulo ko para
tingnan at para akong atakin sa puso ng nakikita ko. Si Aling Cecilia na kasama ko kanina ang nakita ko sa harap ko. Sabay sambit sa akin ng, "Ineng, mag-iingat ka. Baka naman masira mo yung nitso ko." Hindi ako nakapagsalita sa sobrang takot. Si Aliyah ay gabi kong mag-jogging. Para sa kanya, mas nakakapawis ang pagja-jogging kung gabi at wala ring aabala sa kanya. Noong isang gabi habang nagja-jogging ay may nakita siya sa hindi kalayuan. Huminto siya saka naglakad ng dahan-dahan. Isang babae. Napatingin sa kanya ang babae at huminto ito. Miss, taga dito lang po ba kayo sa village na to?" "Oo." "Bakit mo natanong?" Pwede po bang pasabay ako sa paglalakad? May tao kasi akong hinahanap." Ganun ba? Sino naman yung hinahanap mo?" "Aliyah." "Si Aliyah Reyes? May kasalanan kasi siya sa akin." Ang taong yun na sabi ng misteryosong babae habang nagagalit at naiinis. Bahagya namang nagulat si Aliyah. "Aliyah Reyes? Ako yun eh." Pero ang pinagtataka niya ay hindi naman niya kilala ang babaeng kaharap. "Sige, sabay ka na sa akin." Nakangiti, sabi ni Aliyah. Nag-umpisa na siyang maglakad kasabay ang misteryosang babae. Nagpupunas siya ng pawis sa muka habang kinakausap ang misteryosang babae sa tabi niya na walang imik. Miss, ano nga palang kailangan mo dun sa Aliyah Reyes?" Nagulat siya nang bigla itong humagulgul. Pero patuloy pa rin sila sa paglalakad. Yung babaeng yon, siya ang may kasalanan kung bakit hiwalay na kami ng asawa ko. Si Arnold. Mahal na mahal ko siya pero sabi niya, mas mahal niya daw yung Aliyah na yun. Magbabayad siya, sabi ng babae. Tuluyan na nga nagulat si Aliyah sa mga sinabi ng babae. Si Arnold, naging ex niya yun. Pero matagal na siyang nakipaghiwalay dito. Paano ngayon lang niya nalaman? "Miss, pasensya ka na pero kailangan ko nang umuwi. Hindi na ata kita masasamahan. Bale, magtanong-tanong ka na lang dyan sa mga taong dadaan." Aliyah, saka nagmamadaling umalis. Nakaramdam siya ng pagtataka at pagkatakot na rin sa babae na yun. Nilingon pa niya sa huling pagkakataon ng babae at nakita pa rin niyang umiiyak ito habang nakatayo na lamang. Nang nasa bahay na siya ay dali-dali niyang nilak ang pintuan. Nakahinga siya ng maluwag habang papunta siya sa kanyang walk-in closet para magpalit ng pantulog. Pagbukas niya ng cabinet ay halos atakin siya sa puso sa sobrang takot. Nakita niya sa loob ang umiiyak na babae. Kaninang kasabay niya. Pula ang mga mata nito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakangiti ito at nakakatakot at halos
Mapunit na ang bunganga nito. Pasabay ako. May hinahanap lang akong tao. Si Aliyah na mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Nasaan na kaya siya? Kilala mo ba siya? Samahan mo ko at papatayin ko siya. Sambit ng nakakatakot na babae na balak makiganti. Si Ana ay isang batang babaeng madalas kong makita sa tapat ng isang malaking bahay na may blue na gate. Kaya ko nalaman na ang pangalan niya ay Ana dahil yun ang nakalagay sa uniforme niya sa bandang kanang dibdib. Mapaaraw man o mapaulan ay lagi lang siyang nakatayo doon. At para itong may pinagmamasdan. Isang hapon ay naabutan ko ulit siyang walang galaw at nakatayo lamang sa tapat ng malaking bahay na yun, doon sa may blue na gate. Nilapitan ko siya. Ana, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Nang lumingon siya sa akin ay halata ang lungkot sa mata, pero pinilit niyang ngumiti. Kasi ate, pwede po ba akong humingi ng favor? Siya sa cute na boses niya. Ngumiti ako sabay load sa kanya. Ano yun? Pwede niyo po bang kunin ang teddy bear ko sa loob ng bahay na yan? Mahalaga po kasi sa akin yun dahil bigay po yun ng yumao kong mama. Siya sa boses niya na halos paiyak na. Nagulat naman ako sa sinasabi niya. Paano yun? Akitin ko ang bahay na yan? Mamaya makita ako ng may-ari at idemanda pa ako. Ate, sige na po. Wala naman po akong nakikita na nakatira dyan eh. Hindi ko po kayang akitin kasi ang bahay na yan. Siya na nagmamakaawa na sa akin. Lalo akong nagpanik nang bigla siyang pumalaw ng iyak. Pinat ko ang ulo niya. Sige na nga. Akitin ko na. Kung nandyan talaga ang teddy bear mo. Basta huwag kang iiyak ha. Ngumiti siya, kaya napanatag ako. Tumayo ako at nagsimula ng humarap sa tapat ng gate na kulay blue. Bumuntong hininga muna ako. Ay nako, nalinti ka na. Wala na, napasubo na ako. Nagsimula na akong umakyat sa bakal ng gate. Nang nakapasok ako ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Nilingon ko pa sa huling pagkakataon si Analita at nakangiti lang siya sa akin. Ngumiti lang din naman ako sabay balik ng tingin sa harap. Nagsimula na akong pumasok sa loob ng lumang pinto. Pagpasok ko ay ganun na lamang ang pagtataka ko. Bakit parang nasunugan ng buong bahay samantalang ang linis at ang ganda sa labas? Nagtuloy-tuloy ako hanggang makarating ako sa sala. Nagulat ako dahil ang gulo. Parang dinaanan ng bagyo ang itsura nito. May nakita akong anino na itim. Kaya sinundan ko ito paakyat ng hagdan. Dumiretso ang anino sa isa sa mga kwarto doon. Nakita ko ang mga nagkalat na stuffed toys na nasunog
pati ang isang lumang kama. Sa ilalim ng kama ay may isang dilaw na teddy bear. Napangiti ako. Yun na siguro ang pinapakuha ni Analita. Kinuha ko yun at akma nang aalis nang may mahagilap ang mga mata ko. Agad ako napalingon sa banyo at nanlalaki ang mga mata. Si Ana, paano siya napunta dito? Ana, paano ka nakapasok? Nagulat na tanong ko. Gumiti siya sa akin. Mas lalo akong natakot dahil nakalutang siya sa hangin habang papalapit sa akin. Wala po ba talaga kayong idea? Itong bahay, hindi nyo ba natatandaan? Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Iisa tayo. Ikaw ang reincarnation ko. Analita. Siya na biglang nagbago ang itsura at naging isang sunog na nilalang. Si Kuya Ramil ay isang taxi driver. Mabait siya at palangiti. Bawat tao sa subdivision area namin ay sa kanya talaga madalas sumakay. Dahil nga hindi siya gaya ng ibang taxi driver na gusto lang mandaya. May dalawang anak si Mang Ramil, si Ian at si Rico. Parehas nakatapos ng kolehiyo at nagkaroon ng magagandang trabaho. Pero hindi naging dahilan yon para tumigil si Kuya Ramil sa pagta-taxi driver kasi libangan niya na talaga ito. Ika nga niya, dito na ako kumita sa pagta-taxi driver ko. Dito rin ako kumukuha ng panggastos namin noon sa araw-araw. Dito ko rin napagtapos ang aking dalawang anak. Kaya dito na rin ako mamamatay sa trabahong ito. Nagulantang kami lahat noon nang balitang naging tulala daw si Kuya Ramil. Hindi na nakakausap at parang natatakot sa tuwing makakakita ng taxi. Kahit ang mga anak niya ay hindi rin malaman ng biglaang pagkakaganon ng ama. Naging ganun daw si Kuya Ramil simula nung gabi na umuwi siya galing sa pamamasada. Inamin sa akin ni Kuya Ramil na ang taxi na nabili niya ay inayos lamang, hinilambusan. Dahil dati raw yun, nasunog at namatay ang tunay na may-ari sa loob mismo ng taxi yun na nasa kanya ngayon. Nagulat daw siya dahil may lalaki nang nakaupo sa likod at nakayuko pa. Wala naman daw siyang kamalay-malay noon at hindi niya naman daw namalayang sumakay ito. Nilagay niya ang binabasang dyaryo sa tabi ng upuan niya at tinanong ang lalaki, "Sir, saan po tayo?" Tanong ni Kuya Ramil sa pasahero niya. "Ihatid mo ko sa may Sampaguita Street, dyan sa Eastwood." Lalaki sa malalim na boses. Pinaandar ni Kuya Ramil ang taxi. Habang nasa biyahe ay kinausap niya ito. "Doon po ba kayo nakatira, sir?" "Oo," tipid na sagot ng lalaki. Nang makarating sa mismong bahay ay dire-diretsong bumaba ang pasahero at
tuloy-tuloy na pumasok sa bahay na yun. Naghintay pa sandali si Kuya Ramil dahil may nakalimutan ng lalaki. Ilang sandali pa ay lumabas ang katulong siguro ng bahay kaya nagtanong siya. Miss, nasaan ang amo mo? Tanong ni Kuya Ramil dun sa kasambahay. Biglang kumunot ang noo ng katulong. Sabay nagtanong kay Kuya Ramil na, anong amo? Si Ma'am po ba? Wala pa po siya eh. Di pa siya umuwi. Bakit? Anong kailangan nila? Hindi po. Ibig kong sabihin yung amo mong lalaki. Sumakay kasi siya sa akin sa taxi ko. Hindi pa nagbabayad. Nahalata daw agad ni Kuya Ramil ang gulat sa mukha ng kaharap niya na katulong. Matagal na pong patay ang amo naming lalaki. Nasunog po ang kotse niya at naiwan siya sa loob kaya hindi na rin po siya nakaligtas. Ani ng katulong. Naguguluhan naman si Kuya dahil kanina lang ay sumakay pa ito sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung namalikmata lang ba siya dahil sa layo ng biyahe nila. Kausap niya pa ito. Pero nang bumaba ito sa kanilang bahay at pumasok ay hindi na ito muli pang lumabas. Nagantay pa nga ng mga ilang minuto si Kuya Ramil. Pero wala nang lalaki na bumalik pa para magbayad sa kanya. Umuwi na lang si Kuya Ramil dahil sa nalaman niya sa katulong ay bigla siyang nalumo. Multo na lang ba ang pasahero ko? Tanong niya sa kanyang isipan. At dahil na-curious noon si Kuya Ramil ay nag-imbestiga siya. Nalamang niyang ang taxi pa lang nabili niya ay ang kotseng pagmamay-ari ng lalaki na mismong namatay sa loob at naging pasahero niya kani-kanina lang. Mag-isa lang akong nangungupahan sa isang maliit na bahay. Kakalipat ko lang ngayon at nag-aayos ako ng mga gamit. Ginutom ako kaya naisipan kong bumili na lang ng lutong pagkain sa tapat ng inuupahan kong bahay. Nang makapunta ako ay titig ng titig sa akin ng isang babae nagbabantay sa karinderya. Medyo nasa 40s na siya at mukha namang mapait. Ale, pabili naman po ako ng isang order ng kanin tsaka 2 okoy para ulam po. Pahingi na rin po ako ng sabaw. Salamat po. Sabay upo ko sa isang upuan na naroon. Talagang napagod ako sa paglinis pero sulit naman dahil napakalinis ng inuupahan ko. Yung huli daw kasing lumipat ay hindi maayos sa bahay. Sobrang bargas at dumi. Yung parang nasa squatter lang. Nagdadalawang isip pa nga akong kunin tong bahay na to kasi napakasungit ng landlady. Ito na ang order mo. Teka, Iya. Ikaw ba yung bagong lipat dyan sa tapat? Tanong ni ate. Opo. Kakalipat ko lang ngayon. Ako nga po pala si Melay. Ang ganda po pala ng area nyo rito. Sabi ko na lang habang nagsisimula ng kumain. Nakatitig lang sa akin si ate. Pero kinakausap niya naman ako. Hindi naman pala siya mataray. Ako naman si Yuning pero may alam ka ba na tungkol dyan sa bahay na nilipatan mo? Tanong sa akin ni ating Yuning.
Umiling na lang ako sabay ngiti. Hindi po eh. Bakit? May history po ba ang bahay na yan? Tanong ko sa kanya. Ay Melay, dapat bago ka lumipat ay inalam mo muna kung sino ang huling tumira o kung anong klase meron ang bahay na yan. Mahirap na, di ba? Tumingala ako sa kanya at nagtatakang bakit ganoon ang tanong niya. Bakit Aling Yuning? Ano po bang meron sa bahay? Wala rin naman po kasing nabanggit sa akin ang landlady na si Mrs. Torres. Banggit ko sa kanya. Siyempre, hindi niya babanggitin sa'yo yun. Alam niyang pag nalaman mo ang tungkol sa bahay ay hindi mo na ito uupahan at mananatili na namang bakante yan. Bukong pera pa naman niya si Miss Torres, palibasa matandang dalaga. Pero ang totoo, ilang taon nang walang nangungupahan dyan. Kaya nga nagulat ako bakit bigla ka na lang sumulpot at sinabi mong ikaw ang bagong nakatira dyan. Ang akala nga namin habang buhay nang walang titira dyan. Pero alam mo ba na karamihan sa umupa dyan ay linggo lang ang itinatagal. Ang totoo niyan, ang huling tumira dyan halos 2 araw lang ang itinagal. Hindi kinaya ng mag-asawa ang nangyayari. Ako nga at ibang tindahan dito, pagsapit ng alas 5 nagsasara na kami. Dahil ayaw naming makakakita ng kung ano-ano dyan sa bahay na yan. Pero hindi ang bahay ang totoong may problema, kundi ang punong yan na nasa tabi ng bahay. Nakikita mo ba ang napakalaking puno ng balete na yan? Opo. Bakit nga ba hindi ko napansin yan? Siguro dala na ng gutom at pagod ko nung naghahanap ako ng mauupahan. Ayokong takutin ang sarili, kaya matapos kong kumain ay nagpaalam na nga agad ako at bumalik na sa loob ng apartment. Mukha namang normal ang unang gabi ko sa pamamahay na yun. Pero akala ko lang pala, doon pala mag-uumpisa ang kakaibang pangyayari. Minsan sa gabi, may bigla na lang kumakatok. Pagbukas ko ay wala namang tao. Puno lang ang nakikita ko. At mga katabing bahay na nakasarado ang bintana at pinto. Marami pa. Pero merong pangyayari na hindi ko makakalimutan. Gabi na noon, kauwi ko lang galing ng trabaho. Nanood ako ng TV na may biglang kumatok. Pagbukas ko ay isang misteryosong babae ang napagbuksan ko. Nakangiti siya sa akin. Magandang gabi. Ako nga pala si Matet. Ikaw ang bagong lipat, di ba? Opo, ako nga. Tuloy po kayo. Pagaan niya ako sa kanya. Hindi ko rin alam kung na-hypnotize mo ba ako at gano'n na lang bigla ang nasabi ko. Hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Nangiyaya ko siya na pumasok sa bahay. Ang sagot niya kaagad sa akin ay, hindi na. Kaya lang naman ako pumunta rito para ibigay sa ito. Sabay abot ng isang box. Hindi ko sana tatanggapin. Unang-una hindi ko naman siya kilala. At bakit may ganong regalo siya sa akin? Kinalaunan ay napilitan na nga akong tanggapin ang box na maliit. Buksan mo. Utos niya. Kailangan po ba ngayon na talaga? Tanong ko sa kanya. Oo. Sabay dahan-dahan kong pagbukas na. Halos manlaki ang mata ko at mamanhid ang ulo ko dahil sa nakita ko sa loob ng box. Isang dumudugong labi at isang tenga ng tao.
inuuod pa ito. Napataas ang ulo ko at namarinig ko nakakatakot na pagtawa ng isang babae sa harap ko. Yan ang bagay sa mga tsismosa. Dapat tinatanggalan ng tenga at bunganga. Aalis na ako. Kung may kailangan ka pa ay puntahan mo na lang ako sa puno ng balete. Sabi niya habang nagiging isang hangin. Habang habol tingin ako sa babaeng nakausap ko, ay unti ko nga nakita ang figura ng isang hugis ng tao sa banda ng puno ng palete. Madilim kaya hindi ko masyadong maaninag. Bumalik ang tingin ko sa box at nakita naman ang ulo ni Miss Torres na tumatawa pa habang magulo ang buhok. Hindi na rin ako lumingon banda sa may puno ng balete kasi natatakot ako na baka sa susunod ang makita ko ay ang sarili ko na nakagapos sa puno ng balete.